Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Pero paanong napunta yung susi kay Maria Jose? Na sinabi niyang ibinigay ni Bruno. Sinungaling siya. Okay, sige. Pero sino sa pamilya ni Maria Jose ang lumabas ng araw na yon? O meron ba bumisita sa kanya o nag-deliver ng isang envelope na may lamang susi sa loob? Ewan ko, hindi ko alam, Fernando. Hindi ko naman siya kasama sa lahat ng oras. Kung ako sa'yo, Alejandro, aalamin ko. Bakit pa? Wala na siya. Pinaalis ko na sila sa bahay. Wala na ako magagawa kung yan ang desisyon mo. Pero nakikita ko sa'yo ngayon na naghihirap ka ng gusto. Sana nga lamang ay naging tama ka sa iyong naging desisyon. Ito ang magiging silid mo, Itay. Sa amin naman yung sa dulo. Salamat, Iha. Hindi ko gusto ang lugar na to para tong Tigilan mo basurahan. na yung kaartihan mo, Paula. Malinis ang lugar na ito at hindi mukhang basurahan. Tingnan mo, napakaganda ng tanawin. Sigurado ako napakaraming ipis dito. Pagtiisan mo. Galit na sa atin si Alejandro. Kaya ayaw niya tayong patirhin sa bahay niya nang dahil sa'yo. Kaya kailangan natin itong pagtiyagaan. Hanggang kailan tayo titira sa bahay na ito, anak? Mananatili tayo sa lugar na to hanggat hindi pa natatapos ang naging kaso ni Paula, Itay. Dahil hindi natin alam na baka anumang oras ay may mag-report na may namatay o sugatang tao. Kapag naging maayos ang lahat, mas gugustuhin kong bumalik sa Saki. Kahit ako man, Itay, gagawin natin yan kapag maayos na. Bayad nga palang almusal at hapunan natin, pero ang tanghalian ay hindi. Pwede naman tayong bumili sa labas para makamura. Anong problema, anak? Mukhang matamlay ka. Pagod lang po ako, Itay. Oo, ako man ay ganun din. Magkita na lang tayo mamaya. Maliligo lang ako para makapagpahinga ako kahit konti. Dahil napakasakit na nitong aking mga tuhod, Iha. Opo, Itay, magpahinga ka muna. Sige po. May dala ka ba na valid ID, miss? Opo, may dala po ako, sir. Ito. Kung ganon, sabihin mo kung anong nangyari. 2 araw nang nakalipas. Gabi nga pala yun, sir. Naglalakad ako sa kabaan ng Los Angeles Development. Anong oras to? Hindi ko sigurado. Sa tingin ko, mga 9:00 ng gabi. At anong ginagawa mo sa lugar na yon? Pauwi na ako muna sa pakipagkita sa isang babae na nakilala ko. Marahil mula sa isang mayamang pamilya ang babaeng yon dahil mayayaman ang mga nakatira doon, hindi ba? Hindi po. Hindi. Nakatira siya dun sa bayan, malapit po sa kalye. Tumanggi siyang ihatid ko siya sa kanilang tirahan dahil migpit ang kanyang kuya at hindi basta nagtitiwala sa iba. Anong pangalan ng babaeng yon? Hindi ko masyadong maalala. Marianela o Annabella. Saan siya nakatira? Hindi ko po alam, sir. Lasing ka ba noon? Hindi, sir. Hindi. 2 bote lang nainom ko, sumpaman. Pagkatapos noon, anong nangyari? Naglalakad na ako pabalik noon. Nang biglang may bumangga sa akin na kotse. Yung kulay ng kotse at ang plate number, nakuha mo ba? Hindi, sir. Wala na ako nakita pa. Sa ganung pagkakataon, hindi ko na makikita yun. Yung nagmamaneho, nakita mo ba kung lalaki ba o babae? Nakita mo ba kung maraming tao sa loob ng kotse? Masyado kasing
maliwanag ang headlight ng sasakyan kaya hindi ko na to nakita pa. Kung gano'n, wala kang nakita? Wala kang alam? Pakiusap. Sir, ang alam lang namin sa ngayon ay baldado ang kapatid ko. At may kailangan managot dito, hindi ba? Sabihin mo, ang eksaktong kinaroroonan mo sa kaling yon. Lumipat na lang tayo sa ibang lugar, dun sa medyo maganda. Kasi naman ang pangit dito. Tumigil ka na, pakiusap. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo titigil rito, kaya kailangan natin magtipid. Babalik tayo sa Saki para maghanap ng trabaho. Parang yan na sana ang pamumuhay natin. Pero sinayang ko dahil lang sa isang kasalanan. Hindi mo lang kasalanan yon. Marami rin naman naging dahilan. Pero kinakailangan natin ipagpatuloy ang buhay. At kailangan natin maging matatag. Kung tutuusin, bumalik lang tayo kung ano tayo noon. At saka sanay naman tayo sa buhay na walang luho. Hindi ba? Ayokong pumasok. Pasok na. Sige na. Ano ka ba naman? Bakit ba napakatanga mo, Gabriel? Hindi ka man lang nagbigay ng magandang impormasyon. Paano nila iisipin na ang naka-aksidente sa'yo isang batang babae? Ang dapat nag-iisip ka nang hindi mo ito pang hinayangan. Paano na lang kung bawiin sa kapatid mo ang perang ibinigay nila? Para bang hindi nyo kailangan ng pera? Ay, hindi mo ginagamit ang utak mo. Hindi mo iniisip na hindi na ulit kayo magkakaroon ng ganun kalaking pera. Naintindihan mo ba yun? Kaya huwag kang magpakatanga. Nagawa ko na yun. Hindi mangyayari yun. May babalik pa rin namin yung pera. Pero sa ngayon, dadalhin ko muna siya sa ospital. Paano mo naman mababalik yung pera, Huwag Meche? kayo mag-alala, akong bahala. Pupunta muna ako doon kasi walang taxi na dumadaan dito. Ay, Meche. Parehong mga tangan dalawang to. Sakit. Pinagbaliwala nila ang pagkakataon. Aray. Naalala mo ba yung nabanggit ko sa'yo dati? Hindi mo magagawang paglaruan ng mga taong to, hindi ba? Hello? Huwag mo sanang kalimutang sabihan si Mario Aguirre na tawagan ngayon si Maria Jose. Para saan pa? Para ipursige ang issue ng hotel reservation. At habang mainit pa si Alejandro, hindi tayo maaaring umatras kaya kailangan nating magpursige. Pero wala nang saysay yan, Maura. Dahil nakuha mo lang gusto mo at... Gawin mo kung anong sinasabi ko. Binabayaran kita para gawin yon. Sige, sinabi mo. Voice mailbox. Leave your message after the tone. Mateo, ako ito. Pakiusap, kontakin mo ako kagad. Buisit talaga. Nabasa mo ba ang headlines ngayon? Bakit pa? Hindi ako interesado sa mga chismis. Bagong iskandalo sa pamilya Lombardo. Ang hipag ni Alejandro Lombardo ay nagbigay ng pahayag sa impila ng pulisya matapos itong takbuhan ng nabangga ng Martes. Ayon sa akin na pag-alaman ni Lisa na Miss Paula Samaniego, ang lugar na pinangyarihan ng aksidente nang hindi man lang tinulungan ng taong sugatan. Hanggang ngayon hindi pa alam kung sino ang taong ito. Talaga nakakahiya ito, Diyos ko. Baka isipin ng lahat kagaya nila ang lahat ng taong nakatira dito. Una na yung lasinggerong matanda, ngayon naman yung mamamatay tao. Pero ang pinagtatao ko lang, paano nalaman kaagad to ng press at gumawa kaagad ng eskandalo? O saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam. Kainis. Honey, hulaan mo kung anong nabasa ko ngayon dito sa diary. Nabasa ko na yan. At alam ko nararamdaman mo ngayon, mahal ko. Pero kahit kailan wala pang nanlait sa amin ng ganito. Magmula nang dumating ang mga Samaniego na yan, nagdala na sila ng iskandalo at kaguluhan sa pamilya Lombardo. Sana nandito ka sa tabi ko para damayan ako sa nararamdaman ko. Ba't di tayo magkita? Gusto ko din sana, kaya lang... Gusto mo bang sabihin na mas importante pa yung aasikasuhin mo kaysa sa akin? Kailangan kita ngayon, Ulysses. Sige na, magkita tayo mamaya. At isa pa, meron akong importanteng bagay na sasabihin sa'yo. Oo, sige na. Hihintayin kita. Hihintayin kita, aking mahal. Alis ka na ba, sir? Importante ba yan? Tinawagan ako ng pulisya. Oli ka. Yung taong nabangga ay nagpakita na. Sigurado ka. Oo, Mapo ka, please. salamat.
Gaya nga na sinabi ko sa'yo, nabalian ka sa may balakang. At kung mapapansin mo, ay may bali ang banda dito kaya I suggest na kailangan natin itong palitan ng artificial. Oo, doktor. Kaya nga kami bumalik dahil may pambayad na kami sa kanyang operasyon. Magagawa natin ang operasyon pero gusto ko malaman nyo na hindi 100% sigurado na makaka-recover ang pasyente sa isang operasyon lang. Pero doktor, makakalakad pa ba ako na mag-isa kahit walang saklay? Kapag matapos ang tamang therapy. Oo. Ayos na po sa akin yung doktor. Pero sa ngayon, gawin mo na to, pakiusap lang. Kung ganun, kailan mo gusto ma-admit? Ngayon na po pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo. Pag-uutos ka na tanggapin ka na at isagawa mga kailangan laboratory test para sa operasyon. Narito na ang pera, doktor. Naririto na po ang pera. Ay, sa wakas maoperahan ka na, aking kapatid. Oo, pero hindi mo wala sa isip ko kung anong mangyayari sa batang babae. Huwag kang mag-alala. Madalas sa mga taong ganun ay nagpapiyansa lang sila. Kaya huwag mong isipin yun, aking kapatid. Ang salaysay ng taong yun ay hindi malinaw o eksakto. Yung nagmamaneho at sasakyan ay di nakilala. Pero ang nagtugma lang sa salaysay niya ay yung oras at araw ng aksidente. May alam ka sa kanya? Oo, tulad ng utos mo. Sinabi ko sa district attorney na ikaw ang sasagot sa lahat ng gastusing medikal kung kinakailangan kaya wala na silang iintindihin pa. Kaya okay na tayo doon. Mabuti. Ano magiging epekto nito kay Paula Samaniego? Kapag natapos na ang mga papeles na kailangan na nagsasabing ikaw ang mananagot sa lahat at mapirmahan mo ito, mapapawalang sala. Kailan tayo magpipirmahan? Tapos natin kumain ay pupunta tayo sa estasyon ng pulisya upang ipaalam natin sa kanila ang bago nating address. Dahil ayoko isipin nila na tumakas tayo sa kanila, Paula. Ayoko nang bumalik doon. Paano kung nagbago na ang isip nila at ipakulong ako? Ayoko nang pumunta doon. Pero Paula, kailangan natin gawin yun. Kaya tigilan mo ng pag-arte mo na parang bata. Dahil sa totoo lang, nagsasawa na rin ako. Teka, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kung wala ako sa tabi mo, baka natumba ka na. Maupo ka muna. Teka, Sige na. Dahil sa sobrang init lang to, kaya ako nahilo. Hindi. Huwag mo akong lokohin. Aminin mo na buntis ka. Hindi, tigilan mo nga ako. Anong pinagsasabi mo? Hay, hindi mo na kami maloloko dahil obvious naman, no? Umamin ka na sa akin. Alam na ba to ni Alex? Hindi. Kapag may pinagsabihan ka nito, kahit sino at kahit kay Itay, isinusumpa ko sa'yo na lalayo na ako at hindi mo na ako makikita pa. Totoo yan. Siguro kung sasabihin mo sa kanya na ang dinadala mo ay... Hindi. Ang sabi ko hindi. Ay, ate naman! Uuwi na tayo para makakain si Itay. Tapos pupunta tayo sa estasyon ng pulisya. Hello? Kumusta, Mateo? Nakita ko mensahe mo kaya tumawag ako. Sabihin mo, nasaan ka ba ngayon? May inaasikaso rin ako mahalagang bagay. Tumira ako sa isang hotel na hindi kasama ang aking pamilya. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Gusto kong tawagan mo uli si Maria Jose. Gamit ang isang payphone tulad ng dati. Anong sasabihin ko sa kanya? Kahit na ano. Pagalitan mo kung bakit hindi siya sumipot sa hotel. Gusto kong takutin mo siya. Na paano? Nasasabihin mong nalalaman mo sa kanya. O sige. Meron pa bang iba? Wala. Sa ngayon, yan lang muna. Tatawagan kita uli. Hello? Pwedeng makausap si Maria Jose? Teka, sino ba ito? Isa akong kaibigan. Si Mario Aguirre. Sino yan? Sandali lang pakiusap. Si Mr. Mario Aguirre. Ibigay mo sa akin. Hello? Maria Jose? Hindi. Si Mrs. Victoria Lombardo to at tigilan mo ng pangabala sa amin dahil hindi na dito nakatira si Maria Jose. Sana lang tigilan na niyang pagtawag dito. Hindi nakarehistro ang teleponong ginamit niya. Pero nung nakaraan ay isang cellphone ang ginamit niya. Naisulat ko pa nga ang numero. Talaga? At itinabi ko lang yun. Salamat, Ezekiel. Gusto niyo makita? Oo. Kukunin ko lang po. Anong hindi na doon nakatira? Yun ang sinabi ng babaeng nakausap ko. Baka nagsisinungaling lang yon. Ano bang pangalan niya? Victoria Lombardo. Victoria Lombardo.
Ito, senyora. Ito ang numero. Bruno, anak. Alam mo bang tumawag ulit yung Mario Aguirre na yon? Ang sabi ni Ezekiel, tumawag siya gamit ang cellphone at isinulat niya ang number. Sige. Sa akin na lang to at huwag niyo tong sasabihin kay Alejandro. Pero bakit? Saka ako na ipapaliwanag. Bruno! Paumanay, senyora. Sa aking palagay, kinakailangan niyong sabihin ito kay Senyorito Alejandro. Mukhang napakalungkot ni tatay. Oo nga, kaya nga sinabi ko magpaiwan na lang siya. Isa pa, sumasakit na naman ang tuhod niya. Ay, gagandang muli ang buhay natin. Kung malalaman lang ni Alex ang tungkol sa magiging anak niyo, ate, maniwala ka. Please, sinabi ko na sa'yong hindi, di ba? At ayoko nang pag-usapan pa natin ito. Magandang hapon. Magandang hapon din. Napalaya ang kapatid ko dahil nagpiyansa. Naparito kami para sabihin ang bago naming tirahan. Anong pangalan? Paula Samaniego Miranda. Sige po ma'am, sandali lang po. Salamat. Upo tayo, sigurado magtatagal ito. Uminom na muna tayo. Teka, ako na. Heto. Tignan mo. Ang alin? Ayun si Alex. Hello, Alex. Kamusta? Miss Samaniego, kumusta ka na? Okay lang ako. Naparito kami para lang ipaalam ang bago naming address para kung hanapin nila kami. Lumipat pa sila? Oo. Anong ginagawa mo dito? May nakapagsabi kasi sa amin na yung taong nabangga mo pumunta raw dito para maghain ng reklamo. Ibig sabihin, ikukulong na nila ako? Ikaw na ang bahala magpaliwanag sa kanya ng lahat ng dapat niyang gawin. Babalik ako agad. Sige sir. Kanina pa kayo? Opo, anak. Kamusta ka na? Mabuti. Maaari ba tayo mag-usap sandali? Para ano pa? Hindi ba tapos na sa atin ang lahat ngayon? Pakiusap. Gusto lang ako itanong sa'yo. Paano mo ba nakuha yung susi na yun sa hotel? Nasabi ko na hindi ba? Pero hindi mo naman ako pinaniwalaan. Pakiusap, sabihin mo na. Nasisiguro kong kayong lahat ay masaya-masaya na ngayon. Ang iyong pamilya, dahil sa wakas, napatunayan yung inosente si Bruno at ako'y sinungaling. Ano pa bang gusto mo? Yung ba ang totoo? Ang katotohanan ba talaga ang gusto mong marinig? O ang gusto mo lang ay ang gusto mong marinig? Ay, Maria Jose, huwag ka na makipaglaro sa akin. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Hindi ba ipinamukha mo na sa akin na ayaw mo na akong makita kahit pa kailan? Ngayon sinasabi ko na pareho lang tayo. Kaya huwag mo nang gulahin ang aking buhay. At kung sa palagay mo idiloko kita at binala kitang patayin, hindi magreklamo ka laban sa akin habang naririto pa tayo. Alam mo naman na hindi ko gagawin yun. Ah, totoo? Ganon? Para maiwasan muli ang iskandalo at masaktan na naman ang kilalang pamilya Lombardo? Hindi ko sinabi na yun ang dahilan. Nagkakamali ka. Kung ganon pa umanhin, sobra na kasi ang nervyos at takot ng aking kapatid. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako kung hindi mag-iskandalo ako dito. Bago kita bitiwan, sabihin mo muna sa akin. Kung saan ka ngayon nakatira dahil kailangan ko yun para ipadala sa'yo ang divorce papers. Isa yung guest house ng pangalan ay Uxmal. Malapit lang yun sa plaza. Ang lugar kung saan kami nararapat. Ay, naku, unang oras na. Wala pa rin sila. Hello? Ito ba si Mateo Hernandez? Oo. Teka, sino ba to? Isang kaibigan. O pwede rin naman kaaway. Depende na lang kung paano mo tatanggapin. Bakit hindi ka magpakilala kung sino ka? Para alam natin ang gagawin natin. Alam mo bang nakuha ko ang buong pangalan at address mo sa kumpanya kung saan nakalinya dito ang iyong telepono? Magbabayad ako ng malaki para sa isang impormasyon. At alam ko kung saan ka nakatira. Tumatawag ka rin sa pamilya Lombardo at nagpapanggap ka na isang Mario Aguirre. At kahit pa hindi mo sabihin, sigurado akong may nagbabayad sa'yo para gawin mo yun. At kung papanig ka sa akin, gagawin kong doble ang binabayad nila sa'yo. Doble?
Yes, sir. Ano pong maipaglilingkod ko? Magandang hapon. Magandang hapon. Mga ilang araw na ang nakalipas yung kaibigan ko si Mario Aguirre nagpa-reserve dito. I-check ko lang po, sir. Salamat. At sa tingin ko, pinakancel niya rin yan. Nakansela, sir, dahil isang araw lang ang binayaran niya. Narito ako para ibalik ang susi. Maraming salamat sa inyo, sir. Hindi niya lang kasi ugali yung magtago ng hindi kanya. Siya nga pala, kailan ba siya nagpa-reserve dito? Noong Martes po, 7. Ibinigay niyo ba sa kanya yung susi nung araw na yun? Hindi po namin yun gawain, pero pumayag lang po kami dahil nagbayad siya in advance. Bakit, sir? May problema po ba? Hindi, wala naman. Isa pa, miss, ipinadala ba niya yung driver niya para kunin yung susi? Hindi ko po alam, sir, pero isa yung binatilyo. At hindi raw siya si Mr. Aguirre. Napakabait mo. Maraming salamat sa'yo. Kahit inako na ni Alex ang responsibilidad, ay kailangan ko pa rin pumirma doon linggo-linggo. Pero hanggang kailan naman yun, Iha, mahal ko? Nako, 2 buwan. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa. 2 buwan? Ibig sabihin, hindi pa tayo makakabalik sa At Saki. bakit naman hindi? Gusto ko na rin pong makaalis tayo agad dito. Hindi. Kapakanan lang ng sarili mo ang iniisip mo, pero tingin mo ba magpapabalik-balik ako dito sa kay ng bus? Nakakalungkot man. Pero ganun ang mangyayari dahil ikaw ang may gawa ng problemang ito at hindi natin pwedeng gamitin ang natitirang pera dahil wala tayong trabaho. Alangan naman magtrabaho tayo ng 2 buwan lang ang kontrata. At pwede ka naman biyumahe mag-isa. Maaari kitang samahan kung gusto mo, Iha. Yan ay kung hindi nasasakit pang inyong mga tuhod. Ay, siya nga pala, ano ba ang napag-usapan ninyo mag-asawa? Inaasikaso niya na ang papeles para sa diborsyo. Ang alam niyo kasi, Manahimik ka! Ano ba yung sasabihin niya? Bakit hindi mo ituloy? Ang gusto kasi mangyari ni Paula Itay ay yung magmakaawa ako at kausapin ko si Alejandro na para bang walang nangyari sa amin. Pero paano naman ang aking dignidad? Magagawa naman natin mabuhay nang wala ang tulong niya. Sa tingin ko tama ang sinabi mo. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Kumusta naman yung lalaki na bangga mo? Ano na ang nangyari sa kanya? Si Alex, babayaran niya ang lahat ng magagastos dun sa ospital. Wala kasi akong lisensya kaya hindi ko sagutin ng insurance company. Ay, Diyos ko, ganun ba yun? Mabuti na lamang at napakabait ni Alejandro. At mayaman. Oo, Itay, pero bakit ayaw niya akong paniwalaan? Siguro nung nandun tayo nakatira sa kanila, naging masarap ang buhay niyo, pero ako hindi. Naiintindihan ko. Kailan mo gusto tayong umalis? Ang gusto ko sana bukas, pero hindi ko alam kung... Ayos lang ako. Pero ang gusto ko ay makapagpaalam muna ako kay Chuchu. Gusto kong sabihin sa kanya na babalik na tayo sa Saki. Tatawagan ko na lang siya. Salamat, mahal ko. Salamat. Pinagbawalan na kita na sabihin kay Itay na buntis ako, pero muntik mo na rin masabi ano bang nangyayari sa'yo. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan pa natin tong isikreto. Kapag nalaman to ni Alex, siguradong bibigyan kanya ng pera at makakatulong yan para mamuhay tayo ng disente. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng dignidad? Anong gusto mo? Magmakaawa ako, lumuhod sa harapan niya at sabihin ko na kalimutan na ang nangyari? Sinabi ko na hindi ko kilala si Mario Aguirre, pero pinaniwalaan niya ba ako? Nang sabihin ko sa kanya na si Bruno ang dapat sisihin sa mga nangyari sa amin, hindi niya ako pinaniwalaan. Alam mo ba yon? Sa kabila ng ibinigay ko ang buo kong sarili, ang pagmamahal. Walang halaga sa kanya yon. Bagkus sinabi niya pa na isa akong bayarang babae. Siguro dala lang yun ang galit niya. Sana intindihin mo na lang siya. Oo, pero iniisip niya na may relasyon kami ni Bruno. Ganun ba ang pagmamahal? Hindi niya ako pinaniniwalaan. Sabihin mo nga. Ay, kung ganon, hindi ko kasalanan na pinalayas tayo. Ay, nangyari yun, Paula, dahil na rin sa lahat ng nangyari. Pero alam kong mahal mo siya, ate. Malalampasan ko rin ang lahat ng ito. Basta ipangako mo, sumampa ka, na wala kang pagsasabihan kahit sino na buntis ako. Oo na, sumusumpa ako. Kaya lang, sabihin mo, anong gagawin mo kapag lumaki na ang tiyan mo ngayon, ha? Tingnan na lang natin. Maaari kong sabihin na si Mario Aguirre ang ama nito. Hello. Nandito na ako. Sa tabi ng telephone booth na napag-usapan natin. Tinitignan kita. Pumunta ka rito sa restaurant na nasa harap mo. Ako to, Eric. Nakita mo na ba si Maria Jose? Hindi pa, sir. Pero tinatrabaho ko na. Gusto ko malaman ngayong araw na to kung nasaan siya. Huwag mo nang alalahanin si Mario Aguirre. Nakita ko na siya. Bakit hindi pwede? Dahil matagal tayong hindi nakita at gusto ko makasama ka. Umuwi na muna tayo at kapag maayos ka na, pupunta tayo dun sa ibang araw, pangako yan. Nandito na rin lang tayo. Gusto ko nang makita si Raquel at Roberto. Sige na. Gwapo pa rin ba sina Bruno at Alex, ha? Hulaan mo na lang. Ano? May asawa na si Alejandro. Seriously? Nag-asawa na? Hindi, sa iba. Nakakaya naman. Eh si Bruno, binata pa ba? Oo.
Pero huwag muna silang pag-usapan natin. Siya nga pala, bakit ka tumigil sa pag-aaral? Bakit may problema ka ba? Ay, hindi. Ayoko muna pag-usapan ng bagay na dahil sisirain mo pagbabalik ko eh. Sasabihin ko rin naman sa'yo kung anong nangyari. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa mga Lombardo. Okay, sige. Pero sandali lang ha. Pero pagkatapos nun, tayo naman na mag-uusap. Oo, pangako yan. Okay, sige. Ang bait mo talaga, kuya. Okay. Anong gagawin ko? May dalawa kang pagpipilian. Sasabihin mo sa akin ang nalalaman mo o kakasuko kita sa pagpapanggap ng ibang tao. Kapag sinabi ko ang lahat, may magagalit sa akin at sasaktan ako. Hindi nila gagawin yun kung hindi nila malalaman ang pag-uusap nating to. Okay, sige. Ang sabi mo, babayaran mo ako ng doble. Bigyan mo ako ng pera ngayon at sasabihin ko na sa'yo. Huwag kang magbigay ng iyong kondisyon dahil magaganap ang lahat ng ayon sa gusto ko. Babayaran kita sa napag-usapan natin, pero dapat manahimik ka at ibigay ang iyong katapatan. At hindi mo ko pwedeng paglaruan kaya magsalita ka na. Si Ulysses Villaseñor ang nagbayad sa akin. At ginagawa niya yun dahil sa utos ng isang babae sa kanya, na ang pangalan ay Maura. Nakita ko na siya at may kasama siyang lalaki na ang pangalan ay Roberto. Sige lang, ituloy mo. Ang sabi nila, isa lang tong biro kaya napapayag nila ako. Inutusan ako ni Ulysses na mag-check-in sa hotel at doon nagsimula ang lahat. Kinailangan kong pumunta doon at i-rehistro ang sarili ko. At pagkatapos nung kailangan kong tawagan si Miss Maria Jose. Minsan pinagdadalan ko siya ng bulaklak at tinatawagan sa bahay nila. Minsan naman ayaw siya ipakausap sa akin. Yun na nangyayari. Kamusta? Sino ang hinahanap nila? Dito po ba nakatira si Gabriel Brito? Oo, pero wala sila ngayon dyan. Alam niyo po ba kung saan ko sila makikita? Ay, hindi ko alam eh. Dinala siya sa ospital para operahan ang kanyang binti. Pero ang pagkakaalam ko po, mahirap lang sila at wala silang perang pambayad para sa operasyon. Nagtataka din nga ako kung paano. Pero nakakuha sila ng pera. Ano ang pangalan ng ospital? Naku, hindi ko alam. Tingin ko doon din sa ospital kung saan siya dinala nung mabangga. Doon kasi sinabi na kailangan niyang maoperahan para makalakad. Hindi niyo talaga alam yung ospital? Hindi. Hindi talaga. Sabihin mo sa akin, alam ba ni Ulysses at Maura kung saan ka nakatira? Hindi. Wala silang alam. Pwes kung ganun, magmula ngayon, iwasan mo nang makipagkita pa sa kanila. Umuwi ka na sa inyo nang hindi ka nila mahahanap pa. Akin ang cellphone mo. Ano? Cellphone ko? Cellphone oo, ibigay mo na sa akin. Sandali. Bumili ka ng bago. Ayos to ah. Bukas may utusan ako magdadala sa'yo ng 50,000 piso kada buwan hanggat nasa akin ka. Ayos yan. Magkakasundo tayo. Lumipat ka na rin ang titirahan mo. Pwes kung ganun, anong kailangan kong gawin? Sa ngayon eh medyo wala pa, pero kinakailangan maging alerto ka. Ibigay mo yung number mo dun sa magdadala sa'yo ng pera. Okay. Sa ngayon, para kay Maura at Ulysses at sa lahat ng nakakilala sa'yo, patay ka na. Ano, maliwanag ba? Naintindihan mo? Opo, sir. Pero, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mario Aguirre. Mario Aguirre. Talagang hindi kita nakilala. Ang laki-laki mo na at ang ganda-ganda mo, Katya. Naalala ko nung bata ka pa, nirorolyo mo pa ibabang yung medyas at tinatali mo yung jacket sa yung bewang. Hindi na po ako bata. Dalaga na po ako ngayon. Ang totoo niyan, inabala niya ako na parang bata. Nagpumilit siya na dalhin ko siya rito pagkagaling namin sa airport. Salamat at naalala mo kami. Paano ko naman po kayo makakalimutan? Ang bait-bait niyo po sa akin noon pa man. Kayo na po ang naging second family namin nung mamatay si na mama at papa. Para po sa akin, kayo po ang aking mommy Victoria. Sina Raquel at Roberto, kumusta na? Mabuti. Gaya pa rin ng dati. Pupuntahan ko lang po sila. Pwede? Oo, feel at home. Puntahan mo sila. Bye! Ay, nakakagulat talaga. Napakabilis ang panahon. Hindi ba nag-aaral pa siya sa college? Hindi naman niya ito tinapos. At hindi ko rin alam kung bakit siya umuwi. Sa ngayon kasi hindi pa kami nag-uusap na dalawa. Napakabata pa niya. Alam mo naman ang kabataan.
Kailangan mo ng mahabang pasensya. Kailangan lamang siguro niya ang isang ina. Huwag kang pakakasiguro. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa tama kaming mga ina. Tulad na lang sa sitwasyon ko, nakita mo naman ang mga anak ko, lagi na lang akong nasa likuran nila, hindi ba? Pero syempre, nung nabubuhay pa si Antonio, mas madalas na kasama niya ako kaysa sa kanila. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa'yo kundi sa kung ano ang pinili nila. Nakita mo si Alejandro? Kahit lumaki mag-isa, ay lumaki siyang naiiba. Oo nga pala. Kumusta na siya? Malungkot siya. Noon pa man. Hindi ko siya nakita na na-inlove siya ng gusto sa isang babae. Sa iyong palagay, sa kabila ng lahat ng nangyari, pababalikin niya pa kaya sina Maria Jose? Hindi na. Si Alejandro ay ma-pride pero kung meron siyang kahit na konting duda na hindi nagsinungaling sa kanya si Maria Bakit Jose, mo sinasabi yan samantalang totoo namang nakikipagkita siya sa isang Mario Aguirre? Nagkataong nakuha ni Ezekiel ang number ng cellphone mula sa caller ID namin at kinuha ito ni Bruno. Sabi niya siya makikipag-usap doon at huwag ipaalam kay Alejandro. Bakit? Ang sabi niya, mag-iimbestiga siya. Nakita mo na, Victoria. Ito ang hindi maganda sa ginawa niya. Hindi dapat nakikialam si Bruno sa mga bagay tungkol kay Maria Jose at Alejandro. Marahil ginagawa lang niya yun para ilayo siya sa problema. Ganun ba yon? Naniniwala ka na ganun yon? Sabihin mo sa akin kung ano pa ba ang dapat kong isipin. Natutuwa ako makita kayo. Hindi niya lang alam kung gaano ko kayo na-miss. Ay, dalagang-dalaga na itsura mo ngayon. Ang ganda ko ba? Oo naman, napakaganda mong babae. At ikaw naman, ang gwapo mo pa rin hanggang ngayon. Halika, mamaya ka na nga. Doon na muna tayo sa labas magkwentuhan. Ikaw, anong balita sa'yo? Ay, Katya, marami akong kailangan sabihin sa'yo. Lahat ng mga bagay na nangyari sa bahay na ito. Sa totoo lang, wala talagang hindi magandang nangyari sa bahay na to. Anong maganda nangyari? Anong tawag mo doon sa peke kasal na Alex at Maria Jose? Yung lasinggero niyang ama at kriminal niya kapatid? Ano masasabi mo sa pangyayaring yun? Bali, wala lang yun? Wala lang? Magandang araw. Miss, nasa anong kwarto si Gabriel Briton? Kamag-anak ka ba niya? Hindi. Dadalawin ko lang siya. Sandali lang. Sir, ako po ang kapatid ni Gabriel. Ako si Mercedes Prito, ang ate niya. At sino naman po sila? Ako si Alejandro Lombardo. Kilala ko kasi ang taong nakabangga sa kapatid mo. Kamag-anak ko siya. Huwag niyo nang alalahanin ang lahat ng gagastusin dito sa ospital. Dala ko na magbabayad nito. Hindi pa ho ba nila nasasabi na kinakailangan maoperahan si Gabriel na maraming beses? At maging yung kwarto na kinaroroonan niya ay napakamahal. Wala pong kaso yun. Babayaran ko yun lahat. Talaga po, sir? Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Naku, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Maaari ko ba makita yung kapatid mo? Sige po. Sumunod po kayo sa akin. Salamat. Excuse me. Excuse me. Tingnan mo, Gabriel. Siya si Mr. Alejandro Lombardo. Kamag-anak siya ng batang babae na nakabangga sa'yo. Naparito siya para sabihin sa atin na siya ang sasagot sa lahat ng gastos rito. Paano kita mababayaran, sir? Hindi, obligasyon namin yun. Kailan ka ooperahan? Mamayang hapon na. Pero malamang meron pang isang operasyon. Magiging maayos ang lahat, makikita mo. Nakakaya naman sa inyo. Ano nga po pala nangyari sa batang babae? Nakulong po ba siya? Hindi, nagpiyansa kami. Ganun po ba? Pero malaki na pala ang nagastos mo. Huwag mo isipin yun, ang importante ay gumaling ka. Bakit ka nga pala natagalan magsampa ng reklamo? Tinala ko kasi siya sa albularyo. Ang akala ko kasi gagaling siya. Pero mas lalo naman siyang lumala. Kung ganun, ibibigay ko ang credit card information ko sa front desk para makuha nila. Oo, sige po, sir. Paano, maiwan ka na muna namin? Opo. Maraming salamat, sir. Pakasabi na lang po sa batang babae na pasensya na. Sa pagkakataong ito, ako dapat ang humingi ng dispensa. Ba't mo nasabi yun? Wala po. O, sige. Ay, nakakainis. Talaga nagugulila ako kay kaibigang Pedro at sa kanyang mga anak. Sila ang mga dati kong amo at mababait sila. Nahihirapan talaga ako nang mawala sila rito. Tulungan mo na lang akong balatan itong mga patatas na hindi ka naiinip dyan. Ano? Tigilan mo nga ako. Ginawa ko lang yun nung ako'y nasa army. Talaga bang pumasok ka sa army? Oo, totoo.
Pilit nila akong dinala doon at wala akong nagawa. Anong gagawin natin? Sasagutin ba natin? Oo naman, dahil dinala ni Ezekiel si Mrs. Raquel na maiinom, kaya sagutin mo na, pakiusap, sige na. Sino po ang gusto niyong makausap? Mang Chuchu, ako to si Maria Jose. Naku, senyorita, kumusta ka na? Nasaan na ba kayo ngayon? Kaya nga ako tumawag dyan dahil gusto ni Itay na ibigay ko sa iyong address kung saan kami ngayon nakatira. Meron ka bang papel dyan na para maisulat mo? Hindi. Ang ibig ko sabihin na hindi pa ako marunong magsulat, senyorita. Pero matalas ang aking memorya, kaya ituloy mo lamang. Ayos na ba? Makinig ka, nandito kami sa Mercedes Square. Heto, ang pangalan ng guest house ay... Ate! Senyorita! Senyorita! Ate! Gumising ka, pakiusap! Sandali, hindi na kita marinig. Senyorita? Hello? Senyorita? Anong nangyayari? Ate, gumising ka. Ate, gumising ka, pakiusap. Anong nangyayari sa'yo? Tulungan niyo kami, pakiusap. Ate, gumising ka. Ay, Gabriel, pakiramdam ko ngayon nakukonsyensya na ako. Ang tingin ko sa lalaki nagpunta rito ay napakabuti niya. Kailangan may isoli natin ng pera dun sa walang hingang lalaki na naglagay sa atin dito. Kung alam ko lang na may madadamay tayo mabuting tao, hindi na sana ako nagsinungaling, Mechita. Ay, pero nangyari na nga ito. Gusto ko ring ibalik hanggang sa huling sentimo ang pera sa walang hiyang lalaking yun. Kaya lang hindi natin alam ang kanyang pangalan at kung saan siya nakatira. Ang kaibigan natin si Gregorio at yung pinsan niya, siguradong alam nila. Anong nangyayari sa'yo? Alalang-alala kami, ate. Sa sobrang init lang siguro. Hay, alam mo sa nangyayari sa'yo, may Medyo okay ibang dahilan. Baka hindi nagustuhan ng sikmura ko ang kinain ko. Sa tingin ko, Iha, kailangan mo magpahinga. Bakit hindi ka muna pumasok sa iyong silid at mahiga ka? Maghahanda lang ako ng tsa at dadalhin ko sa silid mo. Salamat. Aalalayan na kita. Walang anuman. Pero sa tingin ko, hindi lang ito nang dahil sa init o sa kung ano man ang kinain natin, alam mo yan. Pwede ba? Huwag mo na nga ako inisin pa. Natutuwa ako at bumalik na si Miss Katya. Ang akala ko matagal ka mawawala dahil sa iyong pag-aaral. Hindi po. Ang importante, narito ka na. Wala nang mas masarap pa kundi ang narito ka sa piling ng mga nagmamahal sa'yo. mahal ko rin kayo. Sa wakas, may makakalaro din ako magaling sa tennis. Kasi itong si Raquel, walang laban sa akin. Papayagan mo ba ako makalaro si Roberto kahit minsan, kuya? Sige na, pumayag ka na. Meron pa ba akong magagawa? Huwag mong pilitin si Fernando dahil baka may iba pa siyang plano para sa'yo. Hello! Nakita din kita, hindi ako makapaniwala. Huwag mong sabihing tumigil ka sa iyong pag-aaral. Biro ka ba? Alam mo, sa totoo lang, muntik na talaga kitang hindi makilala. O ano, mas gumanda ba ako o mas pamangit kaysa dati? Hindi. Siyempre, lagi ka naman maganda. Pero sa ngayon, mas lalo ka pang gumanda. Ikaw rin mas lalo kang gumapo. Teka sandali, ano nangyayari? Dinadaya mo ba ako, ha? Hindi no, marami akong dala para sa inyo. Oo. O eto, dinalhan ko kayo ng masarap na merienda. Tawagan niyo lamang ako kung may kailangan pa kayo. Nasa kusina lamang ako. Salamat, Ezekiel. Pamanhin po, senyora. Gusto ko pa sanang magstay kaya lang kailangan ko na umalis. Meron pa akong appointment. Kanino? O di sa mga kaibigan kong hindi mo kilala. Magsha-shopping lang kami. O paano bukas magkita tayo ha? Magdi-dinner tayo tapos gigimik Sige, tayo. gusto ko ha? yan. I'm happy to see Ingat. you. Bye, Fernando. Okay, bye. O paano, magpapaalam na rin kami? Hindi pa natin hihintayin si Alejandro. Siya na lang hindi ko pa nakikita eh. Makikita mo din siya sa ibang araw, Oo, alam Katya. ko kailangan pa natin mag-usap. Aalis na po kami. Masyado kasi nagmamadali tong kuya ko. Masyado ka stricto. Kaya hindi ka makapag-asawa eh. Bye, Mami Victoria. Bye, Ingat Felipa. kayo. Ihatid na kita sa Ay, pinto. salamat. Bruno. Bye. Dapat samahan mo kami magpunta sa disco ha. Sigurado mag-enjoy tayo doon. Tingnan natin. Ay, Roberto, masaya ako makita ka. Masaya rin ako makita ka. Bye! Ingat ka, ha? Victoria, hanggang sa muli. Tawagan mo ako. Magandang hapon, senyorito. Magandang hapon, Ezekiel. May balita ka ba? Dumating na si Miss Katya at nanggaling siya rito. Yung kapatid ni Mr. Fernando, naalala mo ba? Oo naman, natutuwa ako. Ezekiel, Adiyo, senyorito. may hingin akong pabor sa'yo.
Ano bang ipag-utos niyo, senyorito? Ezekiel, gusto ko sanang bigyan mo ako ng listahan ng mga pumasok at lumabas ng bahay na to noong Martes. Pwede ba yan? Mabibigyan mo kaya ako? Siyempre naman, senyorito. Alam niyo, senyorito, sa tingin ko, meron po kayong dapat na malaman. Ano yun? Noong nakaraan kasi tumawag ulit yung lalaki, yung si Mario Aguirre. Isinulat ko, senyorito, sa papel ang kanyang numero para may number niya tayo. Magaling. Kaya lang may nangyari, senyorito. Hindi kasi ako mapalagay dahil nalaman ito ni senyorito Bruno at kinuha niya ang papel na pinagsulatan ko ng numero at ang sabi niya, ihok ko raw ito sasabihin sa'yo. Nandito ba si Bruno? Oo, Sige, Ezekiel, maraming salamat. Gawin mo na ang sinabi ko sa'yo. lagi akong handa maglingkod, senyorito. Deleted. Deleted. Anong karapatan mong pakialaman ng buhay ng may buhay? Ano ba pinagsasasabi Yung mo? tungkol sa cellphone number ni Aguirre. Alam kong nasa iyo yun at gusto mong pang ilihim sa akin. Dahil gusto kong gawan ka ng pabor. Papatawa ka ba? Dahil nababaliw ka na kay Maria Jose, kaya hinanap ko ang taong yan. At sinabi kong tigilan na niya ang panggugulo sa pamilya natin. Gusto kong malaman ang plano niya at binalaan ko siya na alam nating kasabot siya ng iyong asawa. Una sa lahat, hindi ako naniniwala sa'yo. At pangalawa, Bruno, wala kang karapatan. Ano ang number niya? O sige, kung sa tingin mo may lakas ka ng loob na alamin. Ay, ito. Katatawag ko lang dyan pero hindi na to available. Ito na ang huling pagkakataon na makikialam ka sa buhay ko. Alam kong bulok yung pagkatao mo. Pero si Maria Jose ay asawa ko pa rin. Pag Alex, ayaw kanyang makita. Kailangan. Huwag magagalit yun sa akin. Iisipin niya sinabi ko Huwag kang sa'yo. mag-alala, akong bahala. Wala siya sa kondisyon para sa anumang away. Hindi siya okay. Kanina lang sabi mo okay siya. Hindi, dahil buntis siya. Buntis siya. Alam niyo, senyorito, kung sa bagay, ayoko sanang tanggihan pero hindi ako bagay sa ganun lugar. Ang hirap. Lalo na't hindi ko alam kung ano ang mga ginagawa doon. Huwag kayong mag-alala, hindi sa opisina kundi sa Zaki. Kinakaibigan Pedro? Hindi ka nagkakamali.